makakarating din sa atin, sabi ko sa mga anak ko. Pakiramdam ni Corazon, nakaligtaan na yata silang isama sa programa. Yung pagpili sa kanila, may proseso yon. Ginagawa ng aming department, no? Kung saan yung mga areas na in-identify natin, yun ay in-enumerate sila or sinusurvey sila. Abot langit naman ang panghihinayang ni Aling Corazon. Dahil 2 anak sana niya ang pasok sa 4Ps kung na-survey agad sila. Ito rin ang hinanakit ng kapitbahay niyang si Annaliza. Hindi namin po alam kung paano kasaysayan po yung 4Ps. Kailangan po sana yung mga anak ko, madam. Dahil po nga malayo po yung nakarin po yung mga anak ko. Saka isa pa po, wala pa po silang kagamit-gamit. At saka isa pa po, nababaha po kami rito. Kaya yun po yung pong hanap buhay ng asawa ko sa araw-araw nga po yung pagkain namin. 1 kilo lang po, tapos naglulugaw lang po kami sa araw-araw. Wala po kami, dinatanggap na relief. Maski 1 piraso ate, wala. Dito lang kami, wala kami tinatanggap. Pero sa ibang lugar, meron. Pero dito talagang wala, kawawang kami mga bata. 39 billion pesos ang nakalang budget ng DSWD para sa 4Ps. Para sa 3.9 million families na naghihirap sa Pilipinas. Offhand, kung initial na tatanungin mo ang mga nanay, kung according sa mga nanay, nakakatulong. Nakakapantawid nga. Ika nga, no? Kasi nga, pantawid siya. Pero kung sa matagalan, hindi nila nire-recognize siya na yun ang makakatulong. Kung makikita nyo sa aming study, nagsasabi sa kanila na more than 70% ay nagsabi na ang kailangan nila ay kabuhayan talaga. So pag sinasabing kabuhayan, yung talagang stable, pangmatagalan, at hindi yung dole out na ibibigay lang sa kanila na 1,400 na supposedly per month. Pero habang ang ilan ay may hinanakit, marami-rami rin ang nabunutan ng tinik. Kasama na si Adela. Ito yung pataba sa palay namin. Ito yung inani namin nung bago magpasko, hindi nabili ng buyer, pagkain na lang namin. Kasi ulan ng ulan dito noon. Ang pagkain namin hanggang sa makaani na naman. Saka kami malamuta. Tapos itong ginagawa kong maglala ng banig at saka sombrero. Tapos nagagawa pa ako ng kakanin. Tapos alaga namin yung baboy. 15 anyos na ang kanyang anak sa mga susunod na buwan. Kaya't malabo nang makatanggap pa sila ng buwan ng 300 peso cash grant. At napaghandaan na rin ito ni Adela. Ang payo po sa mga kapwa kong membro ng 4Ps, nasabi namin na basta hindi mawawala yun, ano daw namin. I-roll, kung maaari, inegosyo namin para hindi basta mawawala, para maitulong daw sa mga anak namin na nag-aaral pag-aral. Para hindi raw basta-basta mawala. Para madagdagan. Ang DSWD, pinuputakti pa rin ng maraming pamilyang naniniwalang isa sila sa dapat na mapipili. Dahil hindi naman pwede na i-enroll sila ng buong period of or habang buhay, hindi naman pwede yon. Kaya naman dapat natin gagawin na tulungan sila para mandigan nga at kaya nilang itaguyod ang pangailangan na nilang pamilya. Marami pang sulok ng bansa ang kailangan suyurin para maabot ang tunay na nangangailangan ng 4Ps. Wala pa po yung mamaya pa pong siguro dating ng tatay nila. Kung minsan nga po, ma'am, maghapon, isa lang sa isang araw hindi kumain ng mga bata.
May mga nabiyayaan ng cash grant na nawawala ng saysay dahil sa kakulangan ng mga ospital at ng mga paaralan. At ang ugat din ng kakulangan na ito ay kapabayaan ng ating pamahalaan. Hanggat hindi kaya bigyan ng sapat na atensyon ng ating pamahalaan ang problemang ito, marami sa ating mga kababayan ang mananatiling nakadikit sa anino ng kahirapan. Hanggang sa susunod na linggo, dito sa inyong Under Special Investigation, patuloy po naming tatalakayin ang mga pangako ng ating Pangulo at mga issue ng ating bayan. Ako po si Paolo Bedjones. Isang ligtas na gabi po sa inyong lahat.